Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Maring. Taong 1971, Dipolog, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang byuda na itong si Ate Maring. Naiwan sa kanya ang 3 nilang anak na halos puro may sakit sa pag-iisip. Araw-araw, matinding pasanin ang ginagawa niya para lamang maitaguyod niya ang kanilang mga pangangailangan. Halos, hindi na nga siya noon nakakapag-ayos ng kanyang sarili, gawa ng gabi lamang siya nagkakaroon ng panahon para makapagpahinga. Sa halip di na gumawa ng kung ano-ano, itinutulog na lamang niya ito. Bahala na kung ilang araw walang ligo. Ang importante, hindi magkasakit. Dahil sa ganun niyang estado, maraming taong nag-aabot ng tulong sa kanya. Malugod naman niya itong tinatanggap, gawa ng magmula noong namatay ang kanyang kinakasama, inaasahan niyang magiging kaawa-awa sila. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, iniiwasan niyang magreklamo sa buhay, gawa ng may mga anak pa naman siyang nagbibigay inspirasyon upang siya ay makapagpatuloy. Sa totoo lang pinuno, wala sa kanilang lahi ang pagkakaroon ng ganon, kaya labis-labis ang kanyang pagtataka kung bakit yon nangyari sa kanila. Ayon kay Ate Maring, marahil kaya sila binigyan ng ganoong anak ay dahil karma yon sa lahat ng kanilang ginawa noong panahon. Kung hindi niyo kasi na itatanong, sugarol at mangangalunya yung asawa niya. Nagbago lang ito nung nagsama sila dahil na rin sa takot nito sa kanyang ama. Gayunpaman, kahit napakabuti ng asawa niyang yan, malakas ang kanyang kutob na hindi pa yon tuluyang napapatawad ng nasa itaas. Marahil yun din ang rason kung bakit yun kinuha ng maaga sa kanya. Gayunpaman, kahit masaklap ang sinapit nilang mag-asawa, patuloy pa rin siyang nagpapasalamat gawa ng nabigyan pa rin siya ng pagkakataon para maituwid ang lahat ng kanyang pagkakamali. Upang magawa ito, iisang bagay lang ang naiisip ni Ate Maring, at yun ay walang iba kundi pagsumikapang mahalin ang mga anak niyang wala sa ayos ang estado ng pag-iisip. Sa loob ng 5 taong pagiging babaeng bao, lahat na yata ng paghihirap naranasan na niya. Ayon kay Ate Maring, kung pangkaraniwang babae lang ang nakaranas ng pinagdaanan niya, paniguradong mawawalan din ng bait. Isipin niyo na lang, araw-araw maaga siyang naghahanap ng salaping ipang tutustos niya sa pagkain nila. Minsan nakakakuha siya, pero madalas wala talaga. Napakahirap ng ganoong sitwasyon. Gawa ng, bukod sa gutom ka na, marami ka pang inaalala. Dagdag pa ni Ate Maring na, dahil sa ganoong buhay nila, hindi na niya inaasahan pang makakaalis sa ganoong sitwasyon. Pakiramdam nga niya noong mga oras na yan, para siyang isang ibong bali na ang pakpak na naghihintay na lamang ng kamatayan nito. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na siyang hinahangad pa, kundi ang mabigyan ng maginhawang buhay ang mga anak niya, habang siya ay meron pang lakas. Ngunit lingid sa kaalaman noon ni Ate Maring, malapit na palang dumating ang isang pangyayaring makapagbabago sa buhay ng kanyang pamilya. Sa pagsapit ng taong 1971, habang nagtatrabaho si Ate Maring malapit sa simbahan, may nakita siyang isang barya na parang galing sa ibang bansa. Unang beses niyang makakita ng ganon, kaya agad naman niya itong kinuha sa paniniwalang nagkakahalaga ito ng malaking pera. Habang nasa kasagsagan din siya ng trabaho,
Inilagay niya muna yon sa kanyang bulsa pansamantala at nung makauwi na siya, doon na niya ito tiningnan at sinubukang pag-aralan ang lahat ng simbolong nakaukit. Kahit walang pinag-aralan itong si Ate Maring, alam niyang hindi yon isang uri ng barya, bagkus ay isa itong medalyon na ginagamit sa panggagamot. Dahil sa kanyang mga nalaman, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin dito. Sa puntong yon, pinili na lamang niyang itago ang medalyon. Baka sakaling balang araw, kakailanganin niya ang tulong nito. Subalit, pagtungtong ng gabi noong mismong araw, habang nagpapahinga ng payapa itong si Ate Maring, bigla na lamang siyang napabalikwas sa kanyang kinaroroonan nang makaramdam siya ng napakalamig na hangin na humaplos sa kanyang katawan. Kasabay ng pagtila nito ay ang pagrinig niya ng isang tinig ng lalaki na nagsasabi ng, "Huwag mo yang ilalayo sa iyong katawan. Magmula sa araw na ito, bahagi ka na ng medalyong yan. Patunayan mo ang iyong sarili at hindi ka namin pababayaan." Pagkarinig naman niya sa tinig, agad naman siyang napaupo sa kanyang silid habang maiging pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na kanyang narinig. Dahil sa kakagising lang niya noong mga oras na yon, agad naman niyang inakala na ang lahat ng mga narinig niya ay pawang mga panaginip. Imbis di na pagtuunan niya yon ng pansin, minabuti na lamang niyang bumalik sa pagkakatulog. Ang kaso lang, nung papaidlip na itong si Ate Maring, may narinig siya sa kabilang silid kung saan naroon ang kanyang mga anak na nagtatawanan. Matapos naman niyang marinig ang mga ingay na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na lumabas ng silid para tingnan ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ang buong akala niya kasi kung ano-ano na naman ang ginagawa ng mga anak niyang kulang-kulang. Subalit, pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang mga itong nakaupo at parang normal na halos kung titingnan. Hindi na rin yung gumagawa ng kung ano-anong bagay, nakalimitan itong nagiging akto tuwing nakikita siya. Sa mga oras na yon, ang paningin talaga ni Ate Maring sa mga anak niya ay parang walang kapansanan. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan naman siya roong lumapit habang mangyak-ngiyak na kinakausap ang mga ito. Pagkarinig naman ng panganay niyang anak sa kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang marinig niya yung maglahad ng mga kakaibang bagay. Tapatang inilahad ng anak niya sa kanya. Gabi lang sila nagiging normal, kaya kung maaari, pabayaan na sila nitong makapaglaro. Yun lang kasi ang kanilang panahon kung saan nasusulit nila ang biyaya ng buhay. Mariin din yung nagpasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para lamang maitaguyod ang mga ito. Nang marinig naman ni Ate Maring ang sinabi ng panganay niyang anak, hindi niya maiwasang pangilabutan. Buong buhay niya kasi, inakala niyang pangarap lang ang ganoong kaganapan, kaya hindi niya talaga sukat akalain na mangyayari ang lahat ng yun sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa kanya na, kung panaginip lang ang lahat ng kanyang nakikita, mas pipiliin niyang wag nang magising sa ganoong panaginip. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng kanyang anak na ang tumupad sa gano'n nilang kahilingan ay yung medalyon niyang nakuha. Gayunpaman, kahit isa ito sa mga epekto nito, kinakailangan pa rin niyang magdoble ingat gawa ng hindi pa siya tinuturing na maestro ng gamit na yun. Dagdag pa nito na marami pa siyang kinakailangang gawin kung gusto niyang mapanatili ang ganoong estado ng kanilang pamilya. Mariin din itong inilahad na kaya niya nalaman ang tungkol sa mga ganoong bagay ay dahil sa may nakausap siyang nilalang
na nagmula pa sa ibang dimensyon. Naniniwala rin itong may kaugnayan nito sa medalyong hawak ng kanyang ina, kaya obligado silang yon ay paniwalaan. Nang marinig naman ni Ate Maring ang tungkol dito, dali-dali naman niya itong binalikan sa kanyang silid para ipakita sa kanyang anak. Pagsilay naman doon ng kanyang panganay, ito na rin mismo ang nagkumpirma na yun nga ang medalyong tinutukoy niya. Matapos naman itong masilayan ng bata, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Ma, mag-iingat ho kayo. Mapanganib ang gabay ng medalyon na yan. Nung nakausap ko siya, kaluluwang pakay niya sa'yo. Marami rin siyang gagawin sa pamilya natin, kaya paghandaan niyo ho yun." "Nay, mahirap man pero ito na lang ang nag-iisang paraan. Kung gusto niyo talagang mapabuti ang lagay namin." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Ate Maring kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang oras nilang pag-uusap, di naman niya maiwasang maging emosyonal dahil sa iyo ng kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng makabuluhang diskusyon ng anak niya. Magmula kasi noong bata pa ang mga ito, hindi na yun nakausap ng matino, dala na rin ang kanilang kakulangan sa pag-iisip. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, pagputok ng bukang liwayway, dahan-dahan na niyang nasaksihan ang pagbabalik ng mga ito sa dati nitong mga katayuan. Hindi naglaon, nang bumalik na sa dati ang kanyang mga anak, halos hindi niya maiwasang mapaiyak buhat sa bigat ng loob na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, sa kabila nito, naglakas loob siyang tumayo, kumuha ng kanyang mga gamit para makapagsimula ng magtrabaho. Sa kanyang paglalakad sa daan, pakiramdam niya, napakabagal ng ikot ng oras. Ang mga tao nakakasalubong niya, animoy mga hangin na bumubulong lang sa kanya. Maya-maya pa, nang marating na niya ang lugar kung saan siya nagtatrabaho, agad naman siyang inutusan ng kanyang amo na unahin na ang paglilinis sa mga alaga nitong itik. Kung hindi niyo kasi naitatanong, nagtatrabaho noon si Ate Maring sa alagaan ng mga hayop. Manok talaga doon ang pangkaraniwan niyang pinagkakaabalahan, pero minsan kapag may bagong hayop ang amo niya, yon ang pinapatutukan sa kanya. Sa lahat ng mga trabahador kasi nito, alam ni Ate Maring na siya lamang ang pinagkakatiwalaan nito. Bukod kasi sa matagal na siya roong naninilbihan, subok na rin nito ang husay niya sa pag-aalaga ng mga hayop. Sa kasagsagan naman ng kanyang trabaho, patuloy pa rin niyang naiisip ang tungkol sa mga nangyayari. Dahil dito, hindi na niya namalaya noon na mali-mali na pala ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nagulat na lamang siya nang bigla siyang sigawa ng amo niya matapos nitong makitang ang ipinapakain niya sa mga itik ay yung mga pagkain para dapat sa baboy. Sa sobrang galit ng amo niyang yon, hindi na nito maiwasang siya ay saktan habang pagalit na nagwiwika yun sa kanya ng, "Ano bang nangyayari sa iyo, Maring? Ba't ka nagkakaganyan? Kung may problema ka sa inyo, huwag mong dalhin dito. Baka nakakalimutan mo. Sa akin ka kumukuha ng pagkain niyo araw-araw. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Hindi lang ikaw ang mawawalan dito." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Mahirap man yun para sa kanya pero buong puso niyang tinanggap ang naging parusa nito. Kahit kasi magreklamo pa siya, alam din naman niyang wala na siyang magagawa. Matapos naman siyang mapangaralan ng kanyang amo, pinilit niyang kalimutan na muna pansamantala ang mga bagay na kanyang naiisip. Matapos naman niya itong gawin, binilisan niya ang kanyang pagtatrabaho
upang makalimutan niya ito. Iniwasan na rin niya noong magpahinga hanggang sa sumapit ang hapon noong araw na yon. Pagod man at gutom, masaya pa rin niyang tinanggap ang bayad sa buong maghapong trabaho. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, labis-labis naman ang kanyang naging pasasalamat sa kadugo niyang nagbantay sa kanyang mga anak. Bilang ganti naman sa pagpapagal nito, hinatian niya yon ng kanyang kita. Nakagawian na rin kasi niya ito dahil sa yun lang ang pinakamadaling paraan upang hindi siya mag-alala sa kanyang mga anak. Pag-abot naman niya ng kalahati, agad namang nagpasalamat yung pinsan ng kanyang kapatid sa kanya. Kahit papano kasi, napakalaking tulong din ang ibinigay niya, gawa ng wala din naman yung trabaho. Makalipas pa ang ilang minuto, nang silang magpamilya na lamang ang naroon sa bahay niya, matyaga naman niyang hinintay ang paglubog ng araw. Labis-labis noon ang kanyang pagdarasal, na sana'y kagaya nung nagdaang gabi, bumalik na rin sa normal ang kanyang mga anak. Hindi naglaon, pagtungtong ng takip silim, ganun nga ang nangyari. Sa halip na magpagal pa si Ate Maring sa pagtatrabaho sa bahay nila, sinalo na yon ang kanyang mga anak. Dahil dito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat, gawa ng napatunayan na niya na ang lahat ng nasaksihan niya noong nagdaang araw ay hindi panlalaro ng kanyang imahinasyon. Akala niya doon na magsisimula ang panibagong buhay nilang mag-iina. Pero kinagabihan noong mismong araw na yon, ibinahagi sa kanya ng anak niya na magsisimula na ang paunang pagsubok ng agimat na kanyang nakuha. Ayon dito, asahan niyang hindi yun magiging madali dahil sa nakataya roon ang kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na, kung malalagpasan niya ang ganoong pagsubok, isa yung biyaya sa kanilang pamilya. Pero kung hindi, isa itong malaking problemang habang buhay niyang maaalala. Matapos naman itong marinig ni Ate Maring, lahat ng sinabi ng kanyang anak, pinaniwalaan niya. Malakas kasi ang kutob niya noong mga oras na yon, na may kaugnayan ito sa sinasabi nitong gabay ng kanyang medalyong nakuha. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman niya sa loob ng kanyang silid, agad naman niya itong dinakot sa kanyang bulsa habang pinagmamasdan ng maigi. Maya-maya pa, di naman niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat nang masipat niya sa medalyong yon ang ukit ng isang taong nakatingala sa liwanag ng araw habang pilit na tinatakpa ng dalawa nitong kamay ang kanyang mga mata. Sa tabi rin ng taong yon, may isang batong parang nagliliwanag na may simbolo ng trespiko at espada. Sa likod naman ito, may ulo ng isang berhen na walang muka. Nakalapat din ang mga palad nito sa bawat isa na parabang yun ay nananalangin. Matapos naman niyang masilayan ang mga simbolong yon, nanatili pa rin palaisipan para sa kanya ang kahulugan nito. Umaasa nun si Ate Maring na malalaman niya ang kasagutan sa pamamagitan ng medalyon, pero nagkamali siya. Ilang oras pa ang dumaan. Oras na naman ang pagtulog. Yung bahay nila napakatahimik na, kaya madali na rin siya noong dinalaw ng antok. Subalit, nang nasa kasarapan na ng kanyang pagtulog, napansin niyang parang may pumapatak na malamig na likido sa kanyang balikat. Patuloy ang pagpatak nito, kaya kalaunay nagising na rin siya at pagsilay niya sa bubong ng bahay nila, nasipat niya ang dalawang namumulang mga mata. Nakangisi rin ang nilalang na yon habang nakatitig sa kanya. Dala naman ng matinding pagkagulat ni Ate Maring, agad naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan habang sumisigaw. Ang mga sigaw niyang yon ang nagpagising sa kanyang mga anak
Kaya bago pa man siya makarating sa sala, nasipat niya na itong humahabol din sa kanya. Dahil sa ginawa ng mga ito, agad namang tumigil noon si Ate Maring habang sinisenya ng mga anak niya na tumahimik. Nang maunawaan naman ito ang mensaheng nais niyang iparating, agad naman itong itinikom ang kanilang mga bibig at kasabay nito ang pagrinig nila ng 3 malalakas na katok sa entradang pinto ng bahay nila. Panay na rin noon ang pag-angat ng kanilang bintana na para bang may taong pinipilit na angatin ito. Yung bintana kasi noon nila Ate Maring, malapad tapos pakong 16 lang ang nagsisilbi nitong trangka. Gawa rin sa kawayan ng bintanang yon. Ang kaso lang di nila masilip ang nasa labas dahil siksikan ang pagkakagawa rito. Sa bawat pag-angat din ito, nagkakaroon niyo ng tunog na siya namang mas nagpapatakot palalo sa kanyang mga anak. Habang patuloy na nangyayari ang ganoong kaganapan, wala namang ginawa itong si Ate Maring kung hindi ang manatili sa gitna ng kanilang bahay, dala-dala ang isang mapurol na sundang. Noong una, inakala niyang hanggang doon na lamang ang pangyayaring yon, pero 2 oras pa ang lumipas, may narinig siyang boses ng isang lalaki sa labas ng bahay nila na paulit-ulit sumisigaw. Walang patid nitong tinatawag ang kanyang pangalan, na ayon sa lalaking yon, titigilan lang nito ang kanyang tahanan kung maglalakas loob na lumabas si Ate Maring. Dagdag pa nito na, sa mga oras na yon, tanging siya lamang ang kailangan nitong makita. Matapos naman yung marinig ng panganay niya, dali-dali naman siya nitong hinawakan sa balikat, sabay lahad sa kanya, na isa yon sa pagsubok na kailangan niyang mapagtagumpayan. Yun nga lang, wala itong kaide-ideya sa mga bagay na maaaring mangyari sa oras na lumabas siya. Mariin din itong inilahad, hindi biro ang mga nilalang na yan. Gawa ng base pa lamang sa boses nito, matitiyak mo nang mapanganib ang mga ito. Nang marinig naman ni Ate Maring ang sinabi ng kanyang anak, pinilit niya pa noong manatili sa loob ng bahay nila. Ang kaso lang habang tumatagal, mas tumitindi ang ginagawa nitong mga pagpaparamdam sa kanya. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang mga pagpaparamdam na yan. Naglakas loob naman siyang lumabas ng bahay. Pagbukas niya noon ng pinto, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na isarado ito. Matapos naman yung gawin ng panganay niya, agad namang bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Sa kanyang pagmamasid, agad namang tumambad sa kanya ang isang nilalang na naglalakad ng patuwad. Pagdating naman ito sa kanyang harapan, bigla naman yung tumayo ng tuwid, kasabay ng pag-angat nito ng mga buto nitong animoy na kabaluktot, buhat sa hindi pangkaraniwan nitong pagkilos. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang napansin ni Ate Maring ang mga braso nitong hindi pangkaraniwan ang haba. Umabot kasi yon sa may tuhod ng nilalang na siya namang nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, pilit naman itong pinapakita ang mga matatalas nitong mga pangil. Panay din ang pag-angil nito na parabang hindi na yon makapaghintay na lusubin siya. Matapos naman yung masilaya ni Ate Maring, buong tapang naman siyang nanatili sa kanyang kinaroroonan hanggang sa narinig niya ang nilalang na magsalita. Ayon dito, wala siyang dapat na ikatakot, gawa ng unang-una, parte yon ng pagsubok ng gabay ng nakuha niyang medalyon. Inilahad din itong hindi siya nito papatayin, pero sa kanyang mga gagawin, para na rin niyang pinatay itong si Ate Maring. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minabuti naman niyang umatras ng bahagya upang magkaroon siya ng sapat na distansya para maiwasan ng nilalang kung sakali mang sumugod yun sa kanya.
Nang mapansin naman ito ang kanyang pagkilos, hindi naman ito mapigilang ngumisi habang patuloy pa rin siyang sinisindak. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Ate Maring nang biglang ibinuka ng nilalang na yan ang malapad nitong mga pakpak kasabay ng paglapat ng mga kamay nito sa lupa. Sa estado nito, alam niyang malapit na yung sumugod, kaya ang ginawa niya, hinigpitan niya palalo ang paghawak sa kanyang sandata. Hindi naglaon, nang masipat na nga niyang papalusog na ang nilalang na yan, maigi naman niyang pinagmasda ng magiging kilos nito bago niya ito tuluyang inilagan. Iniwasan din niyang makaramdam ng matinding takot dahil kapag naunahan siya nito, nasisiguro niyang hindi maganda ang magiging kahihinatnan ng mga mangyayari. Habang pinagmamasdan naman ito ni Ate Maring, halos hindi na niya maisip pa kung mabubuhay pa ba siya matapos siya nitong atakihin. Sa sobrang bilis at lakas kasi ng nilalang na yan, kahit pilay pa ang kanang kamay nito, mapapatay pa rin siya nito. Nang makalapit na yon sa kanyang kinatatayuan, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inundaya ng saksak sa tagiliran na siyang naging sanhi upang bahagyang kumalas ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Hindi pa yun nakontento. Matapos nitong hugutin ang matatalas nitong kuko, tinadyakan pa siya nito hanggang sa maihampas niya ang kanyang ulo sa konkretong bahagi ng bahay nila malapit sa pinto. Matapos ang pangyayaring yan, tsaka pa lamang umatras ang nilalang kung saan pagbaling naman niya doon ang kanyang ulirat, may nakita siyang isang aninong nagmamasid sa likod nito. Nang mawala ang aninong yan, muli yung sumugod sa kanya hanggang sa magtamo na siya ng 4 na saksak sa katawan. Ni pagkakataong maigante ang kanyang sarili sa nilalang na yan, hindi niya talaga nagawa. Maya-maya pa, dala na rin ng matinding pagod niya, bumagsak siya sa lupa kasama nung kanyang sandata. Gustuhin man niya noong tumayo, pilit na noong tumututol ang kanyang sarili na parabang naabot na talaga nito ang limitasyon ng kanyang katawan. Dahil sa ganoong sitwasyon, walang kalaban-laban naman siyang nilapitan ng nilalang habang panay ang paghagik-gik nito na parabang nagdidiwang pa yon sa kanyang kalagayan. Pagharap naman ito ng mukha sa kanya, bigla naman yung umangil habang pabulong na nagwiwika ng, Marami ka ng problema, Manang. Ngayon, dinagdagan mo pa. Hindi sa lahat ng oras, mabuti ang sa tingin mo'y mabuti. Yung medalyon na nakuha mo, pain yan ng demonyo. Kahit anong gawin mo, wala ng paraan para maiwala mo yan. Marami nang nawala sa'yo. Ngayon, madaragdagan pa yan. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong ibinuka ang malalapad nitong mga pakpak, sabay lundag papaitaas. Isang kumpas lang ng pakpak nito, tuluyan na yung naglaho sa paningin ni Ate Maring. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyang ligtas na ang paligid, agad naman siyang humingi ng tulong sa panganay niyang anak. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, dali-dali naman itong binuksan ng pinto habang umiiyak na tumatakbo papalapit sa kanya. Pagyakap naman ito, agad naman siya nitong hinila hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay nila. Matapos nun, kahit nanghihina pa ng husto itong si Ate Maring, nagpumilit siyang maghanap ng lunas na pwede niyang makita sa kusina ng bahay niya. Nang wala na talaga siya noong mapagpipilian, yung suka nilang tuba ang kanyang ginamit para alisin ang lahat ng dumi sa mga sugat niya.
upang hindi na rin yun mas lalo pang dumugo, tinapalan niya yon ng malinis na tela. Matapos nun, agad naman siyang nagpaalalay patungo sa kanyang silid para magpahinga. Pagkahiga naman niya, doon na bumuhos ang kanyang emosyon, gawa ng yung mga nangyari noong mga oras na yon. Inakala niya talagang katapusan na niya. Ayon pa kay Ate Maring, kung hindi lang dahil sa mga anak niya, baka hindi na niya naisin pa ang bisa ng medalyong kanyang nakuha. Mariin din niyang inilahad sa kanyang anak na dahil sa gusto niyang makitang normal ang mga ito, kaya magsasakripisyo siya hanggang sa dumating ang panahong makalaya na yon sa kanilang mga karamdaman. Nang marinig naman yon ng panganay niyang anak, mariin naman siya nitong inabisuhan na isang malaking sugalang kanyang gagawin. Pagtatapat pa nito na, malaki ang gustong makuhang kapalit ng gabay ng medalyon, kaya nasisiguro ng kanyang anak, hindi magiging madali ang kanyang binabalak. Nabanggit din ito na kung sakali mang hindi na niya kayanin, masaya naman silang manatili sa ganoong kalagayan. Subalit, pagkarinig naman ni Ate Maring sa sinabi ng anak niya, walang pagdadalawang isip yung tumutol. Ayon dito, hanggat may lakas siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dagdag pa nito na, isang pagkakataong yun sa kanyang pinapangarap, kaya walang sino man sa kanilang lugar ang makakapigil sa kanyang mapagtagumpayan ito. Naniniwala rin siya na sa oras na makuha niya ang katapatan ng medalyon, hindi lang pagpapagaling sa kanyang mga anak ang kanyang mapapakinabangan. Malakas kasi ang kutob ni Ate Maring na isa yon sa makapagpapabago ng sitwasyon ng kanilang mga buhay. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang anak kundi ang magpasalamat. Ikinatuwa naman niya ito, kaya nung wala na silang mapag-uusapan, agad naman niya yung inabisuhan na magpahinga. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang ganoong pangyayari. Dahil sa tinamo niya noong matinding pinsala, hindi na muna nagparamdam sa kanila yung nilalang na nakalaban niya. Pero ayon kay Ate Maring, kahit payapa ang pagdaan ng mga gabi, nararamdaman niya ang hindi mabilang na mga engkanto na umaaligid sa kanilang tahanan. Ang mas nakakabahala pa noon sa lahat, habang tumatagal, pakiramdam niya sinasakop na sila ng mga ito. Kapag sinusubukan niya kasi noong sumilip sa bintana ng 10 oras, wala siyang ibang nasisilayan sa bakuran ng bahay nila, kundi yung mga engkantong nasa panig ng kaliwa. Ayon kay Ate Maring, sa sobrang dami ng mga ito, hindi na niya nasilayan pa ang mga kapitbahay nila. Sinusubukan din niya roong humingi ng tulong pero wala naman itong nagagawa para makalaya siya mula sa kamay ng mga ito. Ang isang bagay pa na ikinakasakit ng loob ni Ate Maring noon ay sa halip na damayan siya ng mga ito, nakakaya pa nitong magpakalat ng masasamang balita ukol sa kanya. Kesyo, kagaya ng mga anak niya, nasisiraan na rin siya ng pag-iisip at kung ano-ano pa. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan siyang kaharapin ng lahat ng pagsubok ng mag-isa. Ayon sa kanya, habang nagpapagaling siya noon ng mga oras na yon, ramdam niya ang matinding pag-aasam ng kanyang sarili na mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng medalyon. Dahil sa ganoong pakiramdam, kahit wala siyang ideya sa mga mangyayari, nangahas siyang tawagin ang gabay nito. 1 linggo lang ang lumipas, magmula noong nakaengkwentro niya ang nilalang, agad naman siyang nagsaliksik ng ritual kung papaano matawag ang gabay na kanyang hinahanap. Sa kakatanong niya sa albularyo, nagkaroon siya ng basihan at mga pamamaraan kung papaano yun maisakatuparan. Halos ilang araw din niyang pinagpagalang kunin ang mga sangkap
At nung makumpleto na niya ito, agad naman niya yung isinagawa. Gabi ng Huwebes nang ginawa ni Ate Maring ang mga pag-alay at pag-ukit ng mga simbolo ng ritual sa kanyang katawan. Lahat yon walang kasiguraduhan, pero sa puso niya, nananampalataya siya na tama ang kanyang ginagawa. Pagpatak naman noon ng 11:00 ng gabi, sa hindi inaasahang pangyayari, nagpakita sa kanya yung nilalang na kanyang hinahanap. Isa yung matandang bulag ang kaliwang mata, tapos nakasuot ng itim na kasuotan. Mahaba rin ang buhok nito, at ang dulo ng damit nito parang anino tuwing nasisimuyan ng malakas na hangin. May hawak-hawak ding tungkod ang matanda, at sa estado nito parang matagal na panahon na yung nabubuhay sa mundo. Matapos namang masilaya ni Ate Maring ang nilalang, walang pag-aatubili naman niya itong tinanong ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Iisa lang ang nais niyang mangyari, at yon ay mapadali ang mga pagsubok para makuha ang katapatan nito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong sinugod tapos walang patid na pinaghahataw ng tungkod nito. Sa bawat pagtama ng tungkod na yon sa kanyang katawan, nagdudulot yon ng matinding pinsala na halos isumpa niya ang sakit na dulot ng pag-atake nito. Ayon sa kanya na, kapag tinatamaan siya ng tungkod na yon, parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang balat. Bagaman walang dugo na lumalabas sa kanyang katawan, yung sakit namang dulot nito, mas masahol pa ng ilang beses na sinaksak ka ng kutsilyo. Halos mawalan nga siya ng boses noong mga oras na yon. Gawa ng ang tanging pamamaraan lamang para mailabas niya ang sakit na kanyang nararamdaman ay sa pamamagitan ng sigaw. Hindi naglaon, nang manawa na sa kanya ang nilalang na yon, bigla naman siya nitong nilapitan habang nakalugmok siya sa lupa. Hinang-hina na noon si Ate Maring, ngunit himala pa ring hindi kumakalas sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Pagtitig naman niya sa matanda, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, Sa ngayon, alam mo nang kapangyarihan ng kaliwang pinipilit mong kunin. Malaki ang pangangailangan mo sa abilidad ng medalyong yan, babae. Batid kong magtatagumpay ka sa mga pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Pero paalala lang, malaki ang karampatang kapalit ng inaasam mo. Kalahati ng kaluluwa mo at kalahati ng buhay mo ang nakataya sa oras na mapasunod mo ako. Yan ang kasunduan para sa aking kapangyarihan. Nang marinig naman ni Ate Maring ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Alam niya kasi sa kanyang sarili na kahit gaano pa man kabigat ang kabayaran ng abilidad na yon, nakahanda siyang gawin ng lahat, makuha lamang ito alang-alang sa kanyang mga anak. Pagtango naman niya sa inilahad ng lalaki, ramdam naman niya ang tindi ng kagalakan na kasalukuyan itong nararamdaman. Dahil sa pagsang-ayon niya, agad naman siya nitong binitawan na para bang tinanggap na ng nilalang na yon ang kanyang hangarin. Maya-maya pa, pagbalik nito sa gitna ng ritual na kanyang ginawa, agad naman yung naglaho. Bago tuluyang mawala ang matandang yon, inilahad nito sa kanya na sa oras na mapaslang niya yung aswang na nakalaban niya noong nagdaang linggo, doon pa lamang niya makakamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Pagtatapat pa ng matanda na, sa mga oras na yon, silang dalawa ang nagpapaligsahan para makuha ang pabor nito. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, sa isang iglap, lahat ng kandilang ginamit niya, bigla na lamang nawala ng sindi.
Pagbalot naman ng dilim sa buong lugar, agad namang niligpit ni Ate Maring ang lahat ng mga sangkap sa ritual na kanyang isinakatuparan. Matapos nun, mabilis naman siyang pumasok sa likod ng kanyang bahay upang umiwas sa mga taong napapadaan sa harapan nila. Nga pala, liblib ang likurang parte ng bahay ni Ate Maring. Pinamumuhayan yun doon ng malalaking puno, kaya kahit may gawin siya sa lugar na yon, liwanag lamang nito ang mapapansin sa labas. Hindi naman yun nakakabahala para sa kanya, gawa ng palagi naman siyang nagsusunog ng dahon sa lugar kung saan niya ito ginawa. Siguradong sigurado siyang walang maghihinala nito, kaya kampante niya itong isinakatuparan sa lugar na yon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, dahil sa matindi niyang pagmamalabis na makuha na ito sa lalong madaling panahon, nagdesisyon siyang ipagpalit ang kanyang trabaho. Sa halip na pumasok sa kanyang amo, naglakbay siya kung saan-saan para kumalap ng impormasyon ukol sa nilalang na kanyang nakalaban. Lumapit na rin siya noon sa mga espiritista, mga manghuhula, sa paniniwalang may maitutulong yun sa kanya. Ayon kay Ate Maring, habang tumatagal noon ang kanyang paghahanap, unti-unti naman siyang nawawala ng pag-asa. Akala niya, hindi na niya makikita pa ang aswang na ipinapapatay sa kanya. Pero nung makilala niya ang manghuhulang nagngangalang Largo, doon na nagbago ang lahat. Sa husay kasi nitong manghula, hinawakan lang nito ang damit na sinuot niya noong nagbuno sila. Nalaman na ng matanda ang pamamahay nito. Bago rin ito ibigay ang detalyeng kanyang hinahangad, mariin naman siya nitong inabisuhan na hindi magandang ideya ang tumungo sa bahay nito ng basta-basta. Ayon sa manghuhula, kahit nanghihina ang nilalang na yon, nasa dugo pa rin nito ang pagiging aswang. Sa estado rin noon ni Ate Maring, hindi malabong malamon lang siya nito sa oras na pumunta siya sa pamamahay nito. Dagdag pa ng matanda na kung talagang hangad niyang kunin ang buhay ng nilalang na yan, kinakailangan niyang magpatulong sa isang antingero. Subalit, nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niyang inilahad na hindi yun ang panahon para lumapit sa mga ganoong uri ng tao. Anya, mas makakabuti sa kanya kung sila lamang ng manghuhula ang makakaalam sa gagawin niya. Kasabay ng paglahad niya ng mga bagay-bagay ay ang pag-abot naman niya rito ng salapi habang hinihintay ang mga detalyeng may kaugnayan sa nilalang na yon. Pagsilay naman ng manghuhula sa dami ng perang kanyang iniaabot, bahagya naman yung napangiti habang nagwiwika sa kanya ng, Pasensya ka na kung nangingialam ako, ha? Tamang sinabi mo. Wala akong pakialam sa mga gagawin mo. Pera-pera lang tayo rito. Kaya sige, gawin mo ang magpapasaya sa'yo. Hindi kita kargo, ha? Kaya ano man ang mangyari sa'yo, wag na wag mo kong isasangkot. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pag-abot naman ito ng salapi habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa kinaroroonan ng nilalang na kanyang hinahanap. Dagdag pa nito na malapit lang yun sa lugar nila, kaya kung maglalakbay siya sa araw na yon, hindi malabong makarating siya roon ng umaga. Nabanggit din ng manghuhula ang pangalan at kung saan ang eksaktong tirahan nito. Maging ang mga kadugo nitong naninirahan malapit dito. Pagtatapat pa ng matanda na, maraming aswang sa lugar na yon. Ngunit kung mararating niya ng ligtas ang pamamahay ng matandang yon, madali niya itong mapapatay nang hindi siya matutunugan. Upang masulit naman ni Ate Maring ang ibinayad niya sa manghuhula, humingi na rin siya ng mga gamit nito na pangunahing kahinaan nung nilalang na kanyang kahaharapin. Dahil sa kanyang sinabi,
Agad naman siyang inabutan ng manghuhula ng 3 langis para sa kanyang isasagawang plano. Ayon dito, isa sa mga langis na yon ang ilalagay niya sa kanyang katawan, tapos yung isa sa dala niyang sandata, at yung ikatlo naman para sa sugat na mabibigay niya sa matandang kikitilan niya ng buhay. Pagkalahad naman ito ng mga gamit ng langis, agad naman siya nitong pinaalis ng pamamahay nito habang nagsasambit ng mga buhay na salita. Si Ate Maring naman noon, tahimik na lamang na sumunod sa matanda upang wala na silang maging pagtatalo. Sa isip-isip niya, nakuha na rin niya ang lahat ng mga kailangan niya, kaya wala na siya roong kinakailangan pa. Matapos nun, hindi na rin siya nag-alangan pang tahakin ng daan patungo sa baryong itinuro nito. Kahit wala pang kasiguraduhan ng mga bagay na inilahad ng manghuhula sa kanya, pinili niya pa rin yung paniwalaan. Kaya niya yun sinunod ng walang pag-aalangan ay dahil sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap noon, kitang-kita niya ang pagiging matapat ng matanda sa bawat salitang binibitawan nito. Naniniwala rin siyang hindi nito isasakripisyong pangalan nito para lamang sa kakarampot na salapi. Dahil sa ganoong dahilan, lumakad si Ate Maring nang walang nararamdamang pag-aalala. Ang tanging sumasagi lang sa isipan niya noong mga oras na yon ay yung kalagayan ng mga anak niyang naiwan niya. Kahit walang kasama ang mga ito sa kanilang tahanan, alam niyang hindi yun magugutom dahil sa mga naimbak niyang pagkain. Nag-iwan din siya ng utos para sa panganay niyang anak upang hindi yun magutom habang wala siya sa bahay nila. Dahil dito, mas binilisan niya ang kanyang paghahanap buhat sa limitadong oras na meron siya. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, narating na nga ni Ate Maring ang baryong itinuro sa kanya ng manghuhula. Bago siya pumasok dito, ipinahid niya sa buong katawan yung langis na ibinigay nito. Binasa niya rin ito ang kanyang damit nang sa gayoy hindi talaga siya mahalata nung mga aswang na naninirahan sa lugar na yon. Matapos nun, kampante naman niyang pinasok ang baryo, bitbit ang kanyang mga gamit. Habang binabagtas niya ang daan, gulat naman siya nang mapansin niyang parang hindi siya nakikita ng mga taong naninirahan doon. Yung iilan namang nakakapansin sa kanyang pagdaan, imbis na pagdudahan siya nito ng masama, nginingitian lang siya nito na parabang matagal na silang magkakilala. Siyempre, para wala namang maghinala, ganun din ang ginawa noon ni Ate Maring. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa bahay na ilang metro na ang layo sa sentro, nasipat niya ang isang tahanan na medyo may kalaparan. Mula sa malayo, may nasisipat na siyang mga batang naglalaro sa bakuran nito. Ang mga matatanda naman doon, nagpapahinga sa ilalim ng puno, habang masayang nag-uusap-usap. Kung titingnan, hindi mo talaga akalaing may masamang hininga ang mga ito dahil sa mga pangkaraniwan nilang ginagawa. Ang kaso lang, habang papalapit noon si Ate Maring, unti-unti na niyang napapansin ang mga kakaibang kaganapan sa pamamahay na yon. Bukod kasi sa mga kalat na itinatapon lang nito kung saan-saan, yung mga bata namang nakikita niyang masayang naglalaro mula sa malayo, nadatnan niyang masayang kumakain ng mga karneng pinatuyo nito sa ilalim ng sikat ng araw. Pagsilay naman sa kanya ng mga bata, agad naman yung lumapit sa mga matatanda habang inilalahad ang tungkol sa kanilang bisita. Si Ate Maring naman noon, tahimik lang na lumalapit hanggang sa magkaharap na sila nung dalawang matandang nagpapahinga. Pagsilay naman ng mga ito, agad naman yung napatayo
habang nagwiwika sa kanya ang isa sa mga ito ng, At ano naman ang ginagawa ng isang gabunan sa aming lugar? Masaya kaming ikaw mismo ang bumisita. Batid kong matindi ang pangangailangan mo, kaya personal kang pumunta rito. Sabihin mo lang kung ano ang aming maitutulong at hindi namin yan ipagdadamot. Nagugutom ka na ba? Marami kami ritong karning na itabi. Kahit ano, sabihin mo lang. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, direkta naman yung tinanong ni Ate Maring kung nasaan ang matandang lalaking nagngangalang Palso. Yun kasi ang dahilan kung bakit siya pumunta roon at hindi siya makakapayag na umuwi nang hindi man lang ito nakikita. Dagdag pa niya na isa yon sa mga hangarin ng kanilang angkan na kinakailangan niyang matupad sa araw na yon. Matapos naman itong mailahad ni Ate Maring, agad namang nag-usap ang dalawa ukol sa kanyang inilahad na pakay. Yung dalawang nilalang, halos hindi maisip kung ano ang nais niya sa kapatid ng mga ito. Upang mapanatag naman ang mga nilalang, inabisuhan niya yung may balak ang kanilang lahi na ampunin yon. Nabanggit din niyang matinding kapangyarihan ang makakamit nito kung sakali mang mapapapayag niya ito. Yun nga lang, dahil sa masyadong sensitibo ang kanilang mga pag-uusapan, kailangan niya itong makausap ng mag-isa. Inilahad din niyang wag na wag nila itong pupuntahan hanggat hindi lumilipas ang araw matapos nilang mag-usap. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango, bakas sa mukha ng mga ito, ang matinding kagalakan ukol sa balitang kanilang narinig. Bago rin ito samahan si Ate Maring sa silid kung saan yun naroon, nabanggit sa kanya ng mga nilalang na mag-iilang linggo nang nakaratay itong si Palso. Bukod kasi sa kakaibang karamdamang dumapo sa katawan nito, nagtamo rin yun ng matinding pinsala sa katawan dahil sa may nakalaban yung isang manggagamot sa kasagsaga ng pangunguha nito ng pagkain sa baryo. Ayon pa sa matandang yon, na kung matutulungan niya ito, hindi malabong umangat ang kanilang estado sa kanilang lugar. Sa katayuan kasi noon ni Palso, parang patay na rin nila yon kung maituturing. Sa katunayan, hinihintay na lang din nilang bawian niyo ng buhay para makuha ang bertud na iluluwa nito. Dagdag pa ng matandang kausap niya na kung magkakatotoo nga ang kanyang ipinunta, handa silang magpaalipin sa kanilang kapatid, mapasok lamang sa angkan na umaampon dito. Nang marinig naman yun ni Ate Maring, napangiti lang naman siya habang inilalahad na hindi nga yun imposible. Ayon sa kanya, marami na silang naging kadugo dahil sa ganoong pangyayari. Nabanggit din niyang kagustuhan ng kanilang pinuno sa angkan ang magkaroon ng maraming miyembro upang mas mapadali ang paglaganap ng kapangyarihan nito. Matapos naman yung marinig ng dalawa, walang pag-aatubili naman siya nitong dinala patungo sa silid ng kanilang kapatid. Pagsilay naman doon ni Ate Maring, tahimik lang naman siyang sumunod habang pasimpleng binubuhusan ng langis ang kanyang dalang sundang. Sa sobrang pagmamalabis niya noong mapatay ito, inubos niya ang isang garapon upang masigurong lahat ng parte ng kanyang sandata na dadaanan nito. Pagkaubos naman ng likido, sakto naman silang nakarating sa isang silid ng bahay na parang hindi na gaanong nabubuksan. Di pa man siya noon nakakalapit sa pinto, amoy na niya ang sulasok ng hangin na nagmumula sa loob nito. Sa sobrang tindi ng amoy na yon, ilang ulit na siya noong muntikang mapasuka, mabuti na lang napipigilan niya. Pagbukas naman ng isang matanda ng pinto, dali-dali naman siyang pumasok sabay sarado nito mula sa loob. Matapos naman niya itong gawin, bumungad sa kanya ang napakadilim na silid.
Tanging mga liwanag lang ding nagmumula sa butas ng bubong ang nagbibigay liwanag sa lugar, kaya hirap na siyang makaaninag. Inabot pa siya noon ng ilang minuto bago makabagay ang kanyang mga mata sa lugar na kinaroroonan niya. Pagsilay naman niya noon sa isang madilim na sulok, tumambad sa kanya ang namumulang mata ng isang lalaki habang nagpupumilit umupo mula sa higaan nito. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa inuuod na noon ang parte ng binti nito, hindi yun makagalaw ng maayos. Butot balat na rin ng taong yon, na parabang naghihintay na lamang ito ng mga araw para pumanaw. Nang makumpirma naman ni Ate Maring na yun nga ang taong hinahanap niya, agad naman niya itong nilapitan habang dahan-dahang binubunot ang kanyang sundang. Pagdating naman niya sa kinararatayan nito, sinubukan pa siya nitong tanungin ukol sa kanyang kailangan, pero hindi niya na noon nagawa pang makasagot. Sa halip ang isinagot niya sa nilalang na yon ay ang walang habas na pagtaga niya sa dibdib at ulo nito. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nakasigaw at nakahingi pa ng tulong ang nilalang na yon. Upang masiguro rin ang kamatayan nito, agad naman niya roong ibinuhos ang natitirang langis na kanyang dala. Matapos nun, nagmadali naman siyang lumabas ng bahay para tumakas na. Pagsilay naman sa kanya ng dalawang matanda, nagmamadali naman yung lumapit para sana magtanong. Ngunit, nang mapansin naman yun ni Ate Maring, ipinangako niya sa mga ito na babalik siya sa 3 araw para sunduin ang kapatid nito. Dahil sa sinabi niyang yon, hindi na nagtanong pa ang dalawa. Ilang araw matapos ang ginawa niyang pagpatay, muling nagpakita sa kanya ang gabay ng medalyon. Kagaya ng napag-usapan, kapalit ng pagbuti ng kalagayan ng kanyang anak ay ang pagkuha nito ng kanyang kaluluwa at kalahati ng kanyang buhay. Bago rin niyang tuluyang kunin ng nilalang, inilahad nito sa kanya na hanggat nabubuhay siya, hindi na sila makakaranas ng matinding paghihirap. Nang marinig naman ni Ate Maring ang tungkol dito, agad naman siyang nagpasalamat, gawa ng para sa kanya, isang pagpapala ang kanyang natanggap. Maaaring sumpaman yun sa paningin ng karamihan, pero para sa kanya, yun lang ang paraan para mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga anak. Upang mawala na rin ang usap-usapan ukol sa kanila, tuluyan na silang umalis sa dati nilang pinagtitirhan. Kahit mahirap, naghanap sila ng lugar na pwede nilang mapagtirhan sa mahabang panahon. Di naman sila noon gaanong nahirapan, gawa ng yung medalyon niya, swerte sa lahat ng bagay. Dahil sa abilidad nito, lahat ng luho ng kanyang anak na minsan lang niyang pinangarap, pinatikim niya rito. Hanggat may lakas din noon si Ate Maring, nagsumikap siya nang sa gayoy sa oras na bawiin na siya, panatag niyang iiwan ang kanyang mga anak. Bago rin siya pumanaw, nailahad niya sa kanyang panganay na anak ang lahat ng kanyang madilim na sikreto. Noong una, hindi pa yun naniniwala. Pero nung mamatay si Ate Maring sa itinakda nitong edad, doon na yun naniwala. Magmula noong binawi na sa kanya ang buhay niya, iniwasan ng anak niyang magpakalat ng anumang istoryang may kinalaman sa nakaraan nila. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matagal na panahon ang patay itong si Ate Maring, at kahit may edad na ang kanyang panganay na anak, sadyang hindi pa rin ito malimot-limot ang tungkol sa anting-anting ni Ate Maring. Okay. Opinyon ko sa buong kwento. Napakaganda ng kwento na to. Alam nyo,
pag yung mga ganitong klase ng kwento na yung nagsasakripisyo yung nanay natin para sa ating mga anak, sobra-sobra akong nakaka-relate talaga rito. Alam na alam niyo yan, lalo na yung mga OG subscribers ko, kung anong pinagdaanan ko tungkol sa nanay ko. Kaya, kapag may mga ganitong klaseng kwento, nalulungkot talaga ako kasi naalala ko siya. Lalo na yung mga sakripisyo na ginawa niya para sa akin, para sa amin. Yung mga nanay niyo rin, malamang ganun din yan. May mga sakripisyong ginawa yan para sa inyo na hindi nyo pa noon nakikita kasi nga mga bata pa kayo. Pero sobrang laki ng impact nun ngayong matanda na kayo. Tsaka nyo siya mararamdaman. Alam ko, sobrang daming makaka-relate sa akin sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero dito naman sa kwento na to, sobrang roller coaster, no? Ang daming nangyari sa buhay ni Ate Maring. Pero lahat yon, wala siyang pakialam kung ano man yung hilingin ng medalyon, kung ano man yung gusto nitong ipagawa sa kanya, as long as magagawa nitong normal yung mga anak niya. Walang ibang inisip si Ate Maring, hindi pang sarili, kundi purong pang anak niya lang. Kaya wala talaga akong masabi sa kwento, kundi sobrang ganda. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng opinion. Iba-iba rin tayo ng sitwasyon. Malamang kayo, pangit yung background nyo sa nanay ninyo. Pero ako alam ko, overall, marami dyan na maganda ang relasyon sa kanilang mga nanay. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.